Good morning. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 2025 January 13. Nandito na tayo sa ikalawang Korinto chapter 11, si Pablo at ang mga huwad na apostol. Pakisabayan ako ng basa guys, ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 1. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Verse 2. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Verse 3. Ngunit nag-aalala ako baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at talisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Verse 4. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Verse 5. Palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Verse 6. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Verse 7. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Verse 8. Ibang iglesia ang nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo, parang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. Verse 9. At nang ako'y kapustindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Verse 10. Habang ang katotohanan na Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito kahit saan diyan sa Akaya. Verse 11. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Verse 12. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Verse 13. Hindi sila tunay na apostol kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Verse 14. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Verse 15. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Mga tiniis ni Pablo bilang apostol. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 16. Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal, ngunit kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Verse 17. Sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Verse 18. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Verse 19. Nagtyatsyaga kayo sa mga hangal na iyan, palibhasay matatalino kayo. Verse 20. Pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Verse 21. Kahiya-hiya man ay aamin kung hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nakapagyayabang, ako'y nakapagyayabang din at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hangal. Verse 22. Sila ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Ninuno ba nila si Abraham? Ako'y ganoon din.
Verse 23, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Makailang ulit ako nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hodyo. Verse 25, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magnamag akong lulutang-lutang sa dagat. Verse 26, sa maliit kong paglalakbay nailagay. Ulitin ko yung verse 26. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 26. Sa maliit na verse 26 guys. Sabayan niyo ako at na rin yung salamin ko talaga. Mabilis lumabo eh. Verse 26, sa malimit kong paglalakbay nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Verse 29, kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Verse 30, kung kailangang ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Verse 31, hindi ako nagsisinungaling, iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. Purihin siya magpakailanman. Verse 32, nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Verse 33, ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. Mga pangitain at mga pahayag. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 1. Kailangan kong magmalaki kahit na wala akong mapapala, at sa paggawa nito ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Verse 2. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Verse 3, inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga isang pangitain o tunay na pangyayari. Verse 4, nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Verse 5, ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kahinaan. Verse 6, at kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko, ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Verse 7, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sagoy hindi ako maging palalo. Verse 8, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit verse 9, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako amay mahina, kotein, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka
naman ako nagiging malakas. Ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 11, ako'y nag-aasal hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa niyon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin, dahil kahit na wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na iyan. Verse 12, buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangha-manghang bagay. Verse 13, paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit anong tulong. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Verse 14, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan at hindi ako nagiging pabigat sa inyo. Kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak. Ay, wait lang guys. At yung ulitin ko yung ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Oh, kaya nga may tawag na mana guys, 'di ba? Yung mamanahin mong ari-arian sa mga magulang mo, ganyan. So yun. Kaya dapat tayong mga magulang mag-impok na para sa mga anak. Okay, verse 15, at ikaliligaya, opinion ko lang yun. Verse 15, at ikaliligaya kung gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan, dahil basta kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin. Verse 16, alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at nandaraya lamang sa inyo. Verse 17, bakit? Pinagsamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga isinugo ko riyan? Verse 18, pinakiusapan ko si Tito na pumunta riyan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at iisang aming mga pamaraan? Verse 19, akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi, nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa kalooban ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Verse 20, nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan at kayo naman ay may makita sa aking hindi ninyo magustuhan. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. Verse 21, nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo at itatangis ko ang karumihang pakikiapid at kahalayang hindi pa ninyo pinagsisihat tinalikuran. Dito na tayo sa aklat ng Kalawang Korinto chapter 13, pangwakas na babala at mga pagbati. Ikalawang Korinto chapter 13 verse 1. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan, ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi gaya ng sinasabi ng kasulatan. Verse 2, ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa. Ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, hindi ako mag-atubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Verse 3, gagawin ko ito pang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Verse 4, kahit na siya ay mahina nang ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba din niyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Verse 6, umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Verse 7, idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasin kami tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na kami mali.
Verse 8, sapagkat hindi namin maaring kalabanin ang katotohanan, wala kaming magagawa, kundi tanggapin ito. Verse 9, kami nagagalak na maging mahihina kung kayo naman ay lalakas, kaya't idinadalangin rin namin kayo'y maging ganap. Verse 10, isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito'y ibinigay sa akin para sa ikakatibay, hindi para sa ikasisira ninyo. Verse 11, mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa, sa gayon sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Verse 12, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo, ikinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia. Verse 13, Ikalawang Korinto chapter 13 verse 13, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Bukas na rin yung aklat ng Galatia, guys. Sobrang haba naman ng sulat ni Pablo sa Korinto. Bye everyone. God bless.